Kamusta, fire signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang dinedenay mo sa sitwasyon or relationship. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga fire signs? Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Nine of Pentacles, Two of Swords, at King of Wands. Ito yung katotohanan na hindi mo madedenay at kailangan mong harapin. Meron kang gustong baguhin sa buhay mo at saka kailangan pagdesisyonan. Pero sa ngayon ay wala ka pang lakas ng loob or merong person or sitwasyon na kinokontrol yung mga desisyon mo. O kaya ito yung nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng delay sa mga aksyon na dapat mong gagawin. Pero ang advice ng cards ay ikaw yung mag-control ng buhay mo. Maganda rin ang imahe mo sa kapwa kaya nag-iingat ka rin sa bawat hakbang or desisyon na gagawin. Sa career o kaya negosyo, ang ilan sa inyo marami kang plano para sa progress ng buhay mo, katulad ng investment. Ang ilan sa inyo maganda yung naging kita mo or trabaho mo noon. Pwedeng nagpunta ka rin sa ibang bansa, naghihintay ka na lang ng signal o kaya tawag. Ang iba naman, nagdadalawang isip ka kung magpupunta ba ulit sa ibang lugar o ipagpapatuloy yung karir mo o kaya magnegosyo na lang. Pero kahit anuman sa desisyon na yan ay mapagtatagumpayan mo. Kasi inspirado ka at saka napaka-professional mo sa bawat desisyon na ginagawa. Lalo na sa career or negosyo. Sa mga single naman, may love na darating sa'yo very soon. Hindi lang ito isang person, kundi malilito ka pa kung sino ba sa mga person na nagbibigay sa'yo ng interes ang seseryosohin ka. Pero ang advice ng mga cards para sa mga single, piliin mo yung person na taong makakapagpasaya sa iyo. Yung taong gusto mo talaga. Lalo na't kung pareho naman kayong single. Itong builder ang nagsasabi na marami kang abilidad o kakayahan na buuin kung ano yung mga pangarap mo sa buhay at nagkakaroon ito ng katuparan. Itong author naman ang nagsasabi na ikaw ang main na karakter ng buhay mo. Maging willing at saka matutunan yung mga bagong kaalaman at mga experience. Ang spirit guide mo ang magiging gabay mo para mas mapalapit ka sa mga solution o sa mga bagay na hindi mo maunawaan. Magbibigay lakas loob sa'yo na para makamove forward sa kung ano yung nararapat. Taurus, ito naman yung zodiac na nangunguna sa reading natin. Sagittarius, pero guys, kukunin ko pa rin lahat ng cards. Cancer. Sa mga nasa relationship naman, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na very positive pagdating sa love. Ibig sabihin, nakakatanggap ka ng pagmamahal at saka respeto. Teka lang guys nahulog yung katabing card. At saka guys, yung desisyon na gagawin nyo ng person mo, pareho nyong suportado. At saka, sumusuporta yung person mo sa'yo kasi ayaw din niya na nakikita na malalim yung iniisip mo,
o kaya yung nag-aalala ka. Ang ilan naman sa inyo, ang relasyon ay nagkakaroon ng mahirap na desisyon kasi nakadalawang cards ka na merong person na nanggugulo sa relasyon nyo. Pero kahit na marami nang nasabi sa iyo yung person mo, meron siya mga nagawang hindi maganda, sa'yo pa rin siya nakatingin. Guilty kasi siya sa mga maling desisyon na nagawa. Nine of Swords, the Empress at Queen of Wands. Ito naman yung importante sa iyo. Marami kang sitwasyon na pinagdaanan na nagpahirap sa iyo, sa isip mo at saka kalooban. Pinakita na sa mga naunang cards at kahit hanggang dito. Pero magpapatuloy ka na maninindigan sa mga decisions mo na sa present at future ka mag-focus. Hindi ka rin mag-aalinlangan kahit na mag-isa mo itong haharapin. Puno ka ng pagmamahal at saka focus sa magandang intensyon mo sa buhay. Sa money, nagkakaroon ng matinding paghihirap. Kasi hindi mo pa nga nasusolusyonan yung unang problema sa financial, meron pang dumarating. Tingin mo hindi ka na makakawala sa sitwasyon pero pinapayuhan ka ng mga cards na manatiling kalma. I-organize mo na maigi yung buhay mo at magsimula ka sa maliit na hakbang para makaalis ka sa mahirap na sitwasyon. Magkakaroon ng unti-unting pagbabago sa financial pero this time isipin mo na kung ano yung mga dapat mong gastusin at saka hindi. Matutunan na i-moderate or i-balance yung mga expenses mo. Dalawang cards na kasi nagsasabi na may solusyon yung problema mo sa financial. Sa mga single, anuman ang gender mo, may mga taong maaakit sa physical na itsura mo. Sa mga single or nasa relationship, ang ilan sa inyo, lalo na sa mga babae, mag-ingat kasi mabilis magka-baby. Yung journey na tinatahak mo sa buhay, para kang nagta-travel. Na sa bawat destinasyon ay meron kang purpose. Magkakaroon ka ng self-awareness at saka yung pagpapahalaga sa kung ano yung nangyayari sa ngayon. Itong tiwala naman, ipinapahiwatig na yung guide mo, binibigyan ka ng mga signs. Sa tuwing nawawalan ka ng pag-asa or nalulungkot ka. At pinapaalala na merong pag-asa sa bawat journey na tinatahak mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nasisense mo na parang merong mali sa relasyon nyo. Ito naman yung next na zodiac, Aquarius. Pwedeng zodiac sign mo ito or zodiac sign ng person mo. Virgo. Itong 6 na cards na ito ang pinakatinutukoy ng reading na ito. Scorpio. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at saka ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang ilan sa inyo na nasa relationship kaya nasisense mo na parang merong mali sa relasyon nyo. Kasi merong person na nagdidesisyon o nagkokomento para sa inyo. Pero matured na kayo para sa relasyon kaya alam nyo na kung ano yung dapat gawin or decision. Ito naman yung mga cards para sa advice ng spirit guide mo. 2 of Cups, 4 of Swords, at 5 of Pentacles. Ang advice ng spirit guide mo, kung meron kang mga desisyon na gustong gawin, hindi mo kailangan hintayin kung ano yung opinion ng iba or ang suporta. Meron ka kasing pipiliin na bagay na pareho mong gusto
na kailangan ikaw yung magdesisyon para hindi mo ma-miss yung oportunidad kung alin ba yung gusto mo doon. Ang ilan sa ipinapakitang pinagpipilian or desisyon ay patungkol sa negosyo at saka yung pag-increase ng kita mo. Yun yung mas iniisip mo ngayon kung paano ito. At saka single ka man or nasa relationship, gusto mo ng balanse sa love at saka sa financial. At ang advice ng spirit guide mo ay huwag kang mawala ng tiwala sa sarili at sa mga magandang nakatadhana para sa iyo. At dahil sa hardship na pinagdaanan, mas mapapalapit ka sa spiritual. Ang ilan sa inyo sa health, magpapatingin ka sa doktor at magtitiwala ka sa mga treatment na gagawin niya. Lalo na't nakadalawang cards ka na ang ilan sa inyo ay merong matinding stress na pinagdaraanan. Sa mga single, meron kang potential person na magugustuhan pero hindi ka mag-e-expect na kung sasabihin mo yung feelings mo ay sasagutin ka niya. Kahit dito pinapakita pa rin, support. Na kung ano man yung mga pinagdaraanan mo sa buhay, challenges, trials, lahat yan may purpose kung bakit dumarating sa buhay mo. At saka pangatlong cards na ito na ginaguide ka ng spirit guide mo dahil sa yun ang kailangan mong suporta. Itong study naman, pinapaunawa sa'yo na sa bawat decision or situation na nangyayari sa buhay mo, kailangan mong suriin at saka yung ma-educate ka sa situation para magkaroon ka ng clarity sa sitwasyon na pinagdaraanan. Ang ilan sa inyo sa relasyon kahit na merong hadlang, nakikialam, matibay pa rin ang relasyon nyo ng person mo. Pisces, isa rin to sa connected sa reading na ito. Gemini. Leo. Ituloy ko lang guys na ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung relasyon nyo ng person mo, nagkaroon kayo ng temporary na paghihiwalay. Pero simula nung nagkahiwalay kayo, sobrang pareho kayong naging malungkot at nakaramdam na na-miss ang isa't isa. Pareho kayong nakaisip ng mga pagkukulang sa relasyon. Eight of Swords. Itong card na ito na additional card ang nagsasabi na ang ilan sa inyo yung pagkontrol mo sa pagpuna sa iyo ay yung hindi pagpansin. Kasi alam mo sa sarili mo na maaapektuhan ka lang. At itong The Magician ang mas wini-welcome mo. Na masundan kung ano yung purpose or goal mo sa buhay. At saka ang ilan sa inyo nakadalawang cards ka na sa pag-aaral eh. Pwedeng estudyante ka o kaya teacher. Napaka-talented mo, motivated at saka committed sa mga sitwasyon or obligation. Kaya may mga dumadating na milagro or oportunidad. At itong Judgment in Reverse ang nagpapayo sa'yo na kung may mga taong hinuhusgahan ka sa mga bagay na hindi mo naman ginawa, huwag mong hayaan ito. Patuloy kang manindigan sa mga desisyon na ginagawa mo kasi ibig sabihin lang nito ay tama yung mga ginagawa mo at desisyon. Walang problema sa iyo. May mga tao lang talaga na naghahanap ng damay or kung sino yung masisisi. Ipagpatuloy mo yung goal mo sa buhay at huwag mo hayaan na merong humadlang nito. Capricorn, ito na yung mga huling cards. Aries. Libra. Mahirap man ito pero pinapaalala ng guide mo na huwag kang paapekto sa anumang sitwasyon na nagpapadown lang sa iyo
or nagpapalungkot. Ikaw na lang bahalang tumukoy kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo.